hapon, Mindanao, adlawng Sabado, Hulyo 20, 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki human na kuryente samtang nanulo og baki sa Barangay Dawan, Mati City. Ibrigada mo Rene Canoy. Patay diha dayon ng 19 anyos nga ulitawo sa Bigiuno, Barangay Dawan, Mati City, pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 19. Biktima gilang si Raymart Villamero Tihari, 19 anyos, nasairan nga kuyog niini ang tulo ka mga barkada dihang namaki. Apan dihang pauli na unta sila ni hapit matud pa ang biktima ug pamutong kay giuhaw kini apan wa niini mabantay ang live wire nga nagyat-yat na og nisuong ang biktima hinungdan nga kuryentihan kini. Matud sa nakasaksi, nananghid pa ang maong biktima nga manulo sila og baki sa lapad nga lapukong bahin apan usa ka oras gikan sa nakalabay nagkabuang na og pangayog tabang ang mga kauban niini. Ako saksihan ka beser nga pag-agi nila hingingon nga bida ko lingkuwasan mo dong manulong baki. Sige dong. Moto nga kabat log mga sobra isa ka oras himbalik nga hingingon nga cool tabangin mi kay akong kauban ang kurintihan. Di ingadto dayon mi nya pag-adto dito ikuwasan mo imong duha kauban. Tuwa dito nakatong sa nakurintihan. Di yung po kuayan yung dola kay masig maapil mo kurente. Mo to nga nakita na namo nga ang wire niya ayan ang ihapan. Diri sa yang baga ang ilukan ang wire niya, ang sumpay nga wire diri sa yang naong. Nasunog yang naong niya, imbuto ang mata. Nya nanuyo ang tiil. Mo to akong mga kauban, nakatong nagtawag sa ko, wala na ako paduulag yun kay Sa karon, igo na lamang sa pagpaagas sa luha ang inahan niini uban sa panawagan na unta matabangan sila sa pagplastar sa patayng lawas sa iyang anak. Hangyo lang unta ko nga mga ilang kong tabang lisod jud mi kaayo ba. Saon lang namo ani. O jud ko magdahom nga may ani pa din dagan sa kong anak. Nananghid nga manulo og baki niya. Unsa na din nahitabo na kurintihan di ay. Balita gikan sa Mati City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rinicanoy, Brigada News. Gipangkuha sa mga sakop sa City Veterinary Office ang mga baboy nga anaa sa 500-meter radius gikan sa babuyan nga nagpositibo sa African swine fever. Dismayado ang mga hog raisers tungod wala sila'y madawat nga ayuda gikan sa gobyerno tungod dili matud pa insured ang ilang mga baboy. Ibrigada mo Eva Molina. Kapino sa kagatos ka mga baboy na ang na-depopulate sa Barangay Singao, Kidapawan City, sugod kani atong Huwebes tungod sa African Swine Fever o ASF. Sa pakiginabi sa Brigada News FM Kidapawan kay City Veterinarian Dr. Eugene Gornes, gibutyag niini nga duha ka mga barangay na sa Kidapawan City ang nagpositibo sa ASF nga mao ang Sinsowat Extension ug ang Purok Apple, Barangay Singao, Kidapawan City. Sumala ni Dr. Gornes, nagsugod sila sa pag-depopulate sa mga apektadong baboy sa Purok Apple, Barangay Singao kaniadtong Huwebes. Human nga adunay mga baboy nga nagpositibo sa virus base sa sampol nga nakuha o gipadala sa Jensan. Tumong niini nga dili na mukatag ang virus sa uban nga mga purok o ubang lugar. Sumala sa maong opisyal, mukabat sa 500-meter radius ang distansya sa mga babuyan gikan sa positive nga lugar ang maapil sa pag-depopulate aron nga mapungan ang pagkatag sa sakit. Yung part ng Barangay Singao, positive, then atong Sinsawat Extension, positive po. As mandated, nagapagtigayan kita karon og depopulation sa kadtong mga pig within the 500-meter radius from the infected site. Ang remaining baboy niya mo ato ang nakuha og bansam. The remaining pig, di ko nato siya for confirmatory diagnosis.
Matod pa ning panahona, bawal una ang pagpagawa sa mga baboy o karne niini sa mga apektadong barangay aron nga dili na mokatagpa ang sakit sa mga baboy. Matod usab sa usa ka magbababoy sa Sinsuat Extension, Kidapawan City nga si Mrs. Ana Kigan. Ilang ginalimpyuhan o gina-vitamins ang ilang mga baboy aron nga magpabiling ligon ang resistensya aron nga dili dayon mataptan og sakit. Kami mismo sa amo ang sarili nagasanitize yun na malulagi mi nga naa ang sakit. Nagahimo mi og kaning every week na pag-inject sa among mga baboy. Ginapakusog namo ang immune system sa among baboy mo nang gina-vitamins namo. Samtang dismayado ang mga hog raisers sa proseso nga ginapatuman sa pagpakgang sa ASF dinhi sa Dakbayan. Samtang gahilak mulo sa mga hog raisers nga tabangan sila tungod wala sila nadawat nga ayuda gikan sa gobyerno tungod dili insured ang ilang mga baboy. Report gikan dinhi sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News. Sitwasyon sa tubig baha sa pipila ka barangay sa Valencia City, Bukidnon, mitaas gumikan sa walay hunong nga pag-ulan matag hapon. Samtang buhatan sa CDR-RMO Valencia, nagpahimangno nga mutuman gayod sa ilang mando kuno galing ipatuman ang preemptive evacuation. Ibrigada mo Jen Golosino. Gibaha man na pan mihubas radayon ang mga pagbaha nga nasinatian sa pipila ka lugar ng Dakbayan sa Valencia, ilabi na sa barangay Bagong Taas tungod sa kusog nga ulan nga nasinatian sa bukid nga bahay ng probinsya sa Bukidnon hatod sa Tropical Depression Butchoy o Carina Hulyo 19 tuig 2024. Apas buhatan sa Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ginamonitor nila ang level sa suba og kasapaan ingon man padayong nagpahimangno nga mosunod gayud sa mga preemptive evacuation ug ugaling imando nila. Gani gikabutiag di Valencia CDR-RMO Head John Ray Valero nga lakip ang barangay Lumbayaw nga anaas landslide prone area ug delikado kaayo panahon sa ting-ulan kung diin dunay 8 ka balay ang kinahanglan gayud nga mobakwit ug usa na usab niini ang mga sitio nga nahisakop sa barangay kahapunan. Actually going ta sa Concepcion Purok 15 Manggahan kani siya nga problema since 2015 no ang problema niya ang atong buhaton na dito kay dili man sila gahawa tungod kay dugay na lagi sila nga nagpuyo diha. So ang next na to nga move is nagdala kong City Task Force gikan sa approval sa atong city administrator, istoryaon sila dito para nga immediately bakit the area gubaon na ilahang balay as soon as possible. Pero ang atong city may mag-provide og construction materials para sa ilahang kabalhinan. Dugang pahimangno usab niini sa ng mga biyahero nga maghinay-hinay sa pagmaneho hilabi na kung gaulan kay danlog ang dalan og sutaon usa kung naas kondisyon ang sakyanan aya mo biyahe aron usab malikay sa disgrasya. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon in the heart of changing lives kini si Jen Golosino, Brigada News. Naluwas ang 14 ka personahe sa LGU Zamboanga City ug duha ka opisyal sa Zamboanga City Police Office human nakulob ug nalubog ang gisakyang speedboat. Overloading usab ang ginatudlong rason sa insidente. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Ligtas na sa kapahamakan ang 14 na mga LGU employees ng Zamboanga City at ang 2 mga police official ng Zamboanga City Police Office matapos aksidenteng tumaob at lumubog ang kanilang sinasakyang pangdagat ang motorized pump boat sa kalagitnaan ng karagatan ng Tumalubtab Island kahapon ng umaga dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa panayam ng Brigada News Team Zamboanga sa mismong opisyal ng Zamboanga City Police Office, si Police Captain Raymond Samson, maaga pang natanggap na siya ng tawag mula sa isang opisyal ng PNP na may aksidenteng nangyari sa karagatan at lulan ito ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. At sa loob ng ilang minuto, agad naman rumusponde ang mga rescue team mula sa PNP at City Disaster Risk Reduction Management Office sa lugar at ligtas na i-transport ang mga biktima patungo sa may operation center ng Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne Headquarters sa may Artilim Boulevard dito sa lungsod ng Zamboanga. All 98 barangays dapat ang i-inspect namin. We are actually divided into clusters. So we are cluster 3 and we are scheduled na sa barangay Dumalisab. That exactly priority yung mga island barangays. O parang gano'n na yun.
Actually, sir, this is actually our pang-ilang schedule na namin to ngayon. Nag-start kami dito lang sa mga barangays around the city. And then, this is the day, the first day sa island. And then, supposed to be for next week, another island naman. Samantala, sa panayam din ng Brigada News Team Zamboanga sa isa sa mga biktima na kinakatawan ng Department of Interior and Local Government Zamboanga para sa Program Assessment Team, si Ma'am Angie Sentillas. Anya, dahil daw umano sa overloading kaya nagawang tumaob ang kanilang sinasakyang pangdagat. Dagdag pa nito, ang kanilang aktibidad ay ang pagsasagawa ng Program Assessment ng Seal of Good Governance sa nasabing barangay. Ito ay kinabibilangan ng DILG, City Social Welfare and Development Office, City Accounting Office, Human Resource and Management Office, Barangay Affairs, City Planning Office, Office of the City Environment and Natural Resources, City Treasurer's Office, City Administrator's Office, Permit and Licensing Office at ang ZCPO. Samantala, sa pagpapagawa ng assessment and profiling sa mga biktima ay nai-rescue kabilang sina Police Major Roland Ariola Jr., Police Master Sergeant Regan Gregorio ng Zamboanga City Police Office. Kabilang din si Angelique Catis, Irene Atilano, Roland Bantoto, Christy Del Rosario, Arnold Amrille, Karen Marie Bonico, Auriza Flores, Albert Ebol, Maria Laxi Loon, Nika Enopia, Patricia Ansoria, Angie Sentiles, Calvin de la at si Diolito Baldiza, pawang mga empleyado ng gobyerno. Ang lahat ng mga nasabing biktima ay sumailalim sa medical procedures mula sa medical team ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa may headquarters ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborn, matatagpuan sa may Artilim Boulevard. Ito'y para masiguro na ligtas ang mga ito bago babalik sa kanilang mga opisina. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Naigo sa buhawi ang anaa sa 16 ka pamilya sa Malingin Igpit, Upol, Misamis Oriental. Mga atop og dingding sa ilang panimalay na nga palid. Ibrigada mo, Jackie Paclar. Nakuhaan og video ang pagkamugna sa buhawi tunga-tunga nga bahin sa fish pond area sa Zone 8B Malingin, Igpit, Upol, Misamis Oriental. Ang maong buhawi miigo og nagbilin og damyo sa 16 ka pamilya sa maong lugar. Gani, kining usa ka balay lahos kawana nga na ang panglantaw sa tag-iya, human nga langkat ang atop. Labaas pa alang kang Nanay Edna Sumalinog ang pagkusukuso sa buhawi sa atop sa iyang panimalay. Manaman, na pagkataod-taod kay nanamay ning gawas ng mga aso bitaw. Pag naman, liyo na siya, liyo. Pag liyo niya, nawala. Ako lang nagtaas-taas siya kamay, nawala naman sa na ako kaya ang akong atop wala naman. Muna ni siya, naukab na dayon. Ala, asa naman ang akong atop, di nagawas ko, pagawas ako, kanina po natumbala ko nga. Kanina sirain ko, asa mo ko na ni paingon, yung naman ko anak na nagbaligyan balot. May akong giko nga, sing asa tayo, alik din ni matulod na makinana ma. Basta hindi mo sa dimawag yun ang among ginawag din murag din, trauma ko pag-ayong. Samtang si Mrs. Georgie West, wala makasabot sa iyang gibati, di ang pag-uli niya gikan sa iyang lakaw. Maoy mibungad sa iyang pananaw, nga nawala na ang mga atop sa iyang balay. Pag-abot na ako, wala na. So, gusto man kay wala na man gapon. gitawagan lang ka nga mo ni nahitabo. Wala po, kaya nga akong cellphone, naguba, na-off. Oo. Opo galit, so wala na. Sila din na sayang, wala ko kabalo. Taliwala sa maong kalamidad, nagpasalamat ang mga residente nga walay kinabuhing nakalas o nasamdan sa maong buhawi. Nagtanyag ang lokal nga pangagamahanan sa Igpit og evacuation area, apan mas gipili sa mga biktimang magpabilin sa ilang panimalay. Kuan ma'am, dili na pud mi sa among balay kay mo lang dili daw ko nang magawas kay delikado daw basin ko nang mapali daw mi sangin. Kay kusog mo kay tuktok kay di da miagi ma'am mo dili nga balay ganin yung tawo dili naibalay nga kuano naagian. Okay. Upat kasi lang na kuan kuan ni lima ni dili naram mo ang di kuan mo ang isa nara dito na sangit dili na ko mabira kay atong Gi-assess na sa LGU o Pulingon man sa Barangay Igpit ang mga naigong residente aron matagan og ayuda. Sa pagkakaroon gyud amo pang gikuan ang mga list sa mga household nga affected nga families. So yesterday giadtuan gid sa atong kagawad Eugene Labo together pod sa atong mga volunteer didto nag-inspect sa mga affected nga families. So based sa akong list nga nakuha naay 16 ka pamilya ang kay para pod kung unsay among mahatag pod nga ayuda nga
help pod sa family nga mga affected. So first time ni siya nga naka-witness mi sa kaning Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Paggamit og herbicide sa mga sagbot sa bukid, ginadiskorahe nga gamiton tungod matod pa mamahimo kining mo resulta sa soil erosion sigon sa Senro. Ibrigada mo Mike Kumilang. Dinidiscourage ngayon ng City Agriculture Office ng Coronadal ang paggamit ng glyphosate herbicide sa mga damo sa kabundukan at sakahan dahil magiging sanhi ito ng pagkabulok na siya munang magpapahina sa lupa na magiging dahilan ng soil erosion. Kasabay ito sa Soil Conservation and Water Management kung saan inihayag ni Engineer Reynold Binyas, Supervising Agriculturist ng City Agriculture Office, na ito na ang kanilang tinuturos sa ibang mga magsasaka. Dagdag ng opisyal na sa kabila ng mga pag-ulan, hinihikayat ang mga farmers na i-manage ang paggamit ng tubig upang makapagtipid dahil sa ngayon hindi pa mararamdaman ang volume ng tubig mula sa pag-ulan at kabundukan. Samantala, nag-iipon din sila ng tubig sa small water impounding facility para sa irrigation purposes. In the heart of changing lives, ito si Brigada Mike Kumilang, Brigada News. Mao kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausapa ako si Brigada Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.